Hindi nakaligtas ang Pilipinas sa dagdag taripa ng Amerika sa mga inaangkat nilang produkto. 17% ang ipapataw na ayon sa isang ekonomista na may epekto sa presyo ng bilihin, dollar remittances at iba pa. Pero may good news din naman ayon naman sa gobyerno. Nakatutok si Mark Salazar. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. Ang babalang niya nitong Marso, tinutuon na ni US President Donald Trump. Hindi bababa sa 10% ang reciprocal tariff ang ipapataw sa lahat ng produktong ibebenta sa Amerika mula sa 185 bansa o teritoryo. This is Liberation Day and the day that we began to make America wealthy again. Pwede pang tumaas yan, depende sa bansa. Ang mga produkto mula sa Pilipinas halimbawa, papatawan ng 17% na reciprocal tariff. If you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America. Of course, tayo'y dapat tumugon sa ng nararapat. Pero as of the moment, sabi nga po ng DTI, very minimal po ang magiging impact sa atin ito. Hindi tayo malaki ang ina-export sa US. Sa datos ng PSA, 16% lang ng total export ng Pilipinas ang dinadala sa Amerika o katumbas ng mahigit 690 billion pesos. Pero kung ang Department of Trade ang tatanungin, pwedeng good news ang bagong taripa. Nang itaas kasi ang taripa sa lahat ng bansa, lumabas na isa tayo sa pinakamababa sa Asia. Mas mataas ng konti sa 10% tariff sa Singaporean products. Maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. Isa pang good news, karamihan ng ine-export natin sa Amerika gaya ng electronics at earth minerals ay exempted naman sa pinataas na taripa. Sabi ng isang ekonomista, bad news yan. Posible kasing magtaas sila ng interest rate para agapan ang pagmahal nila ng bilihin. Pagka nagtaas sila ng interest rate, tataas din ang halaga ng dolyar kontra piso. So pagka nagtaas yun, sasadsad na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Kaya yung mga ini-import na yan na ginagamit natin, magmamahal yan. Pati mga dati na nating utang na dolyar ang ibinabayad, tataas. Pati yung mga utang na mga utilities na binabayaran sa ating electricity o water bill, dolyar din yan. At kapag tumaas ang bilihin sa Amerika, asahan ding bababa ang dollar remittances ng mga Pinoy sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.